Magandang umaga mga mag-aaral. Ako nga pala si Ginoong Kayal. Ako naman si Binibining Gantunan. Ako naman si Binibining Akab. Ako naman si Binibining Banel. At ako naman si Binibining Katubis. Kami ang programang pag-aaral na magbabahagi ng turo sa umagang ito. Inaanyayahan mong lahat at kayo para sa aking panalangin. Ignacio, pangunahan ng panalangin. Amen. Manatiling nagtatayo para sa ating gagawing pangkasiglan upang mapukaw ang inyong mga natutulog na diwa at kaisipan. Sabay-sabay natin kantahin at sayawin ang kanta Manood ng Superman. Manood ng Superman. Simulan! Ayan! Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Bago kayo umupo ay pakiayos muna ang mga hanay ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura na makikita sa sahig at pakitapon ito sa tamang basurahan. Ayan, maaari na kayong umupo. Kalihim, may lumipan pa sa araw na ito. Mabuti naman yun. Dahil kung dito tayo lahat, palampakan po natin ang ating mga sarili. Upang mapanatili ang ayusan ng ating klase, may makalimpunin tayo dapat sundin. Una, umupo na maayos. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kapag gusto sumagot. Ang pangatlo, makinig ng mabuti sa guro at maging sa mag-aral kapag ito ay nagsasalita. At ang pang-apat ay huwag at bawal gumamit ng cellphone. Yan ang mga tuntunin na dapat inyong sundin. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin ay ano nga bang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Digol? Tama! Ito ay tungkol sa tungkulin ng biga. Class, sa umagang ito ay magkakaroon tayo ng bagong talakayan. Pero bago yan ay may inihanda akong larawan dito sa harap. Pansinin at suriin. Milon, ano ba ang nakikita mo sa larawan? Ito ay ang mga bata na nanonood. So, Dibilia, maaari bang ulitin ang sinabi ni Balon? Tama. Ito ay tungkol sa manonood. Binibining dagunan, pwede mo mag-edit ang ating sige, maraming salamat. Pero bago yan ay alamin muna natin ang mga laluni na nais inyong makamit pagkatapos ng ating talakyan. Milon, maaari mo bang basahin na malakas at maaari mo bang basahin ng malakas? Maraming salamat, maaari ka na po. Batay sa nakikita ninyo larawan at mga layunin, ito ay panonood. Ang panonood ay, sige nga, palubat. Pwede. Ano pa? Larahan. Magaling. Ngayon, Bilon, maaari mo bang ulitin ang sinasabi ni na Lanaha at tsaka Palubar? Magaling. Ngayon, tingnan natin kung ano ang manonood. Tama ang mga sinasabi nito. Ang panonood, ito ay proseso ng pag-unawa natin sa lahat ng mga nakikita natin palabas. May mga uri ang panonood. Ang mga pagbigay nito ay bigyan ko ng plus points. Sige nga.
Linealin? Pwede. Vertical. Ano pa? Soldevilla? Pwede. Ang sinasabi niyo critical at discriminativo ay tingnan natin kung ito ba ay kasali at ito ba rin ay uri ng mononomo. Alamin ka natin. Sa sinasabi niyo sagot, Pereira, ang discriminativo ay isa sa mga uri ng panonood. Tama ito. At sino ang sumagot? Si Soldevilla. Ang susunod ay comprehensivo. Tama rin. At ang pangatlo ay ang sinasabi kanina ninyo ay critical. Ang critical, ito ay critical na pag-iisip, pag-aanalisa sa ating pinapanood. Yan ang mga uri ng panonood. Ano-ano ang mga uri ng panonood? Sino makapagbigay kahit na nawala? Ang kabusali, discriminativo at critical. Meron pang kahit isa lang, sino makapagbigay? Dito naman sa harapan. Okay, Ignacio. Magaling. Critical, discriminativo at comprehensivo. Yan ang mga uri ng manonood. Ang susunod na uri ay ang manonood na naman. Ito ay tatalakayin ni Binibining Banyel. Ayan. Ayun ang mga uri ng panonood. Kung mayroong uri ang panonood, ay mayroon din uri ng mga manonood. Ngayon, sino sa inyo dito ang mga pagbibigay ng mga uri ng panonood? O
Ayan, sa pagpapatuloy ay pumunta naman tayo sa mga antas ng pag-unawa. Ngayon ay susuriin natin ang iba't ibang paraan ng pag-unawa at pag-iintindi sa ating mga pinapanood. Hulaan ninyo kung ano-ano ang mga antas ng pag-unawa at ang makakahula nito ay bibigyan ko ng karagdagang puntos. Sige. So, Rosa, literal, tingnan natin mamaya. Sino pa? Sudivilla. Ano ulit? Ito ay mapanuri. Sige, sino pa ang may ideya? Kung ano-ano ang mga antas ng pag-unawa. Okay, Palomar? Alternatibo? Ayan. Suriin natin kung tama ba ang inyong mga sinagot. Unang antas ng pag-unawa ay literal. Sino ba ang sumagot ng literal kanina? Tama si Binibining, Rosa, napakagaling. Ang pangalawa ay ang interpretatibo. Sino ang sumagot ng interpretatibo? Tumayo. Magaling. Napakaraming nakahula sa kanay na ito. At ang pangatlo naman ay ang mapanuri o critical. Parang may sumagot na mapanuri kanina. Tumayo. Magaling. Binibining Sudivilla. At ang panghuli ay ang malikhain. May sumagot ba ng malikhain? Magaling. Ngayon ay ano nga ba ang literal? Sige, basahin Ignacio. At magbigay ka ng iyong sariling opinion. Bicol, ulitin mo nga ang sinabi ni Ignacio. Ayan, tiyak na nakikinig talaga kayo. At sa puntong ito ay nais kong ipiktin niyo ang inyong mga mata. Iladio, ipiktin mo yung mata. Ano-ano na ulit ang limang antas ng pag-unawa? Ito ay ang literal, alternatibo, interpretatibo, mapanuri at ang panghulihan niyon, malikhain, magaling. At ngayon ay pumunta naman tayo sa ulit ang palabas na tatalakay ni Binibining Katulis. Ang panunood ay hindi lamang ito ang panunood ay meron din itong uri ng palabas. Sino ang makapagbibigay ng ideya kung ano nga ba ang mga kabilang sa uri ng palabas? Kung sino ang makasagot ay bibigyan ko ng gantimpala pagkatapos ng ating klase. Muan? Kabilang kaya ito? Ang iyong sagot ba ay kabilang ba sa uri ng palabas? Sudivilla? Ang informatibo ba ay kabilang ba? Ignacio? Ang persuasive ba ay kabilang? Tingnan natin kung ang mga sinagot nyo ay kabilang ba sa ating uri ng palabas. Una, meron tayo informatibo. Tama nga ang sagot ni Muan. Meron tayong persuasive. Tama rin ang sagot ni Ignacio. Meron tayong narrative, expository, at argumentative. Kapag sinabi natin argumentative, ay basahin ng sabay-sabay. Binibining kagunan, maaari ba i-roll ang ating television para mabasa nila? Basahin ng sabay-sabay. Magbigay ng ideya, Muan. Salamat. Maaari ba ulitin ang sinabi ni Muan? Lanara. Maaari ulitin? Maaari nang ulitin lahat kung ano nga bang sinabi ni Lanara? Magaling. Tunay lang kayo ay nakinig sa ating talakayan. Ngayon
bago yan ay maaari ba maghulaan kung ano ang mga kasalanan sa panonood? Iladyo? Maaari? Diday? Maaari rin. Rochelle? Tingnan natin. Una ay ang pagkikinuha. Sino ang makapagbigay ng sariling opinyon o ideya tungkol sa pagkikinuha? Jeremy? Tingnan natin kung tama ba. Ang pagkikinuha, class, ito ay isa mahalagang kasalanan sa panonood na tumutukoy bilang isang panonood na makapagbigay ng isang interpretasyon o hula mula sa pinanood na pelikula o palabas na telebisyon. Sino ang sumagot na paghuhula? Ikaw, Milon? Magaling. Ito ay ang paghuhula sa susunod na mangyayari sa isang eksena o palabas. Meron din pawakas na kasagutan din ni Iladyo. Paglalahat na nakapagulat si Diday. At pagbilati sa katotohanan at opinyon, ito ay kung sasabihin din katotohanan, ito ay may ebidensya o datos. Pakiulit nga Milon kung ano ang katotohanan. Pakiulit, unang hanay. Magaling. Pangalawang hanay. Tunay ang kayo ay nakikinig. Panghuli ay ang ebidensya at pangangatwiran. Ngayon, kung kayo talaga bang na nakikinig sa instruction ko, ano nga ang anim na kasalanan sa panonood? Mga lalaki, tumayo kayo kung ano ang anim na kasalanan sa panonood. Magaling. Mga babae, magaling rin. Tunay na kayo ay makikinig sa aking diskusyon ngayong umaga. Sa tugtong ito ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili sapagkat tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Hahatiin ko ang klase sa dalawang pangkat at magbilang magsimula sa iyo, Didal. Ayan, dahil may numero na kayo, alam ko nasa grupo na ang lahat. Ngayon, mayroon ako nito mystery box at bawat grupo ay pipili naman kayo ng isang representative na bubulot dito sa harapan. Ngayon ay, ang gagawin niyo lamang ay gagawa kayo ng isang pagsasaluda tungkol sa mga uri na manonood. Ngayon ay alam ko na kayo ay gutom na sa ginawang aktibidad ninyo kanina ay may hinihanda ako dito 3 popcorn. At sa bawat popcorn ay kinapapalo ito ng mga katanungan. Alam ko kung alam nyo ang larong pass the ball game. At kung sino man ang muling makahawak ng bola na ito ay siya ang mag-roll sa ating dice at ito ang magsilbing numero at kung ilan ang kailang tuldok na nakuha, ito ay magsilbing numero na nakakaloob dito sa ating mga popcorn. Para mas maging masaya, ang unang popcorn ay tatawagin natin popcorn ni JR, pangalawa yung popcorn ni Roy, at ang pangatlo ay ang popcorn ni Silent. At kung sino man ang nakakasagot ng basto, ay bibigyan ko ng gatimpala pagkatapos ng ating klase. Nakuha na ba? Kung gayon ay magsimula na. Ayan! At ang unang sasagot sa ating unang katanungan ay si Deacon. Mari mo nang i-roll ang iyong dice. At ang tuldok na nakuha ni Deacon ay ang 3 tuldok. At ito ay ang popcorn ni Silent. Basahin ng malakas. Maraming salamat sa iyong sagot. At sino man kaya ang pangalawa magro-roll sa ating dice? Ito ay si
Lanaha. Maaari mo lang i-roll ang ating dice, Lanaha. Ang tunog na kanyang nakuha ay ang pangalika ay ang dalawang o ang dalawang tunog. At ito ay ang accordion. Basahin ng malakas. Maraming salamat sa katanungan at ang huling mag-roll sa ating dice ay si Muan. Basahin ng malakas, Muan. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Tunay na kayo ay nakinig sa ating tinalakay sa umagang ito. Alam ko kayo ay busog na sa kaalaman na aming tinalakay ngayong umaga. Ngayon, sa punto ito ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ipasa sa likod. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot sa mga katanungan. Tapos na ba? Ipasa sa gitna at ako na lang ang magwawas ko. At para sa inyong pagdang-araling class, ayan, basahin niyo sabay-sabay. Sa susunod nating pagkikita ay mag-aral at magsaliksik kayo tungkol sa pagkikinig sapagkat sa susunod nating pagkikita ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng